Matag tawo sa kalibutan, adunay pangandoy sa kinabuhi. Mga damgo nga mamahimo lang maangkon kung kini pagaduyugan og kakugi, ingon man pagsalig sa kaugalingon. Sama na lamang sa sugilanong napaambit sa tong kapuso nga si Cheng. Kinsa nangandoy gayud, bisan pa sa mga pagsulay, ingon man walay kasiguraduhan sa kinabuhi. Apan sa katapusan, nagmalampuson. Sino si Cheng? Si Cheng ay yung isang simpleng bata noon na gustong pumunta ng abroad at nakampunta nga. Alam naman natin na ang teaching profession is the noblest of all. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng teacher sa buhay ng isang estudyante, sa isang tao. However, it was not really my first choice to teach. Gusto ko before maging accountant, kasi gusto ko sa bangko, gusto ko rin maging nutritionist kasi somebody suggested. And most of all, gusto ko talaga maging TV reporter because maybe I was really born, no, to be a chikadora in a sense. However, somebody influenced me. My former boss said, habang nagtatrabaho ka after graduation, why not take up masters and then later on teach? Ambition ko noon ang makapunta ng abroad. Pero may kondisyon. Kailangan libre. Sa kaadlaw ni Ana, na ako'y nakitaan na poster sa among eskwelahan. Nakabutang dito, na pwede mag-apply for paper presentations or thesis presentations abroad. However, somebody needs to submit the research online and then, yun na nga, dadaan sa screening committee and kung makakapasa, then I will be sent abroad. Fortunately, my paper was accepted. Yun na nga, to make the story short, nakapunta ako sa Malaysia. Libre yon, wala akong ginastos, even my allowance. Next year, and that was December, another paper presentation naman ang ginawa ko sa India. So, kumbaga, yung 2 taon, no, na binigyan ako ng Panginoon ng opportunity na makapunta ng abroad na wala kahit pisong gastos. Dahil maraming tumulong, really, God's answers to my prayers. After India, Malaysia, I hope that before this year ends, I can reach, di naman sa tuktok ng Mount Everest, no? But Nepal. Dahil napag-usapan ng research organization ko na doon yung susunod na annual conference. So everybody from our group is encouraged to submit research papers again. Masasabi ko talaga na totoo, puyatan ang research, mahirap gumawa ng research, boring, at times really expensive to do it. Pero kapag nakita mo naman yung benefits, kahit na 1 taon, 2 taon, no, everything will pay off, especially when you go to places that you really want to go, when you achieve, especially your dream of becoming a research scientist. Ngayon, most of all, ang research ko brought me to the International Membership Committee. Ngayon, ang researches ko brought me to become a member of an international research group. So, ang tawag nila sa amin, research scientist. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. I think that she is very successful. Other people, ibang tao, magde-define ng success as their status in life, mayaman, o may position sa government or any company. But I think success for her is yung to be able to teach and love children in her community and also outside of her community. Yung natuturuan niya how mag-pray in the catechisms and to tell them to do things in the right way. And I think by that, yun lang na
yung every Saturday and Sunday catechisms niya, I think she is a very successful person, also in the eyes of God. What is my greatest struggle in life? Every day is a day of struggles. But I need to cite one. So, siguro ang masasabi ko na greatest struggle ko was when nakaranas din kami ng lugaw sa umaga, lugaw sa tanghali, or I just cannot remember kung hanggang gabi lugaw din yon. And I cannot really forget those days. However, I believe that with my determination in going to school, nag-masters ako, nag-doctorate ako, it did not really stop me. Financial problems or difficulties did not really stop me from achieving my goal of finishing a particular course, of getting what I want in life. And now I am happy because I am reaping the fruits of my hard labor. Isa doon yung nabigyan ako ng opportunity to go abroad for free because of paper presentations. Nakita dyan ako sa iyahang aura nga wala ko dito, but na-feel na ko nga naagyod ang accomplishment sa iyang gihimo. Inspirasyon ko, obviously, ang lahat ng mga bata na encounter ko when I was still a chapel catechist, say 40 years. Inspirasyon ko rin ang lahat ng mga kabataan, mga estudyante ko in the past. Inspirasyon ko ang pamilya ko. Inspirasyon ko mga kaibigan ko. Inspirasyon ko ang, syempre, aking boyfriend, because he really supported me in all that I did in the past and even now. Most of all, inspirasyon ko ang misyon na binigay sa akin ng Panginoon. And that is teaching ministry. To teach not just the young people of this generation, but to teach love and unity to all the people that I meet every day of my life. Sino si Cheng? Si Cheng ay yung isang simpleng bata noon na gustong pumunta ng abroad at nakampunta nga, na gustong magsulat ng libro, maging magaling na manunulat at researcher, at natupad ang kanyang pangarap. Si Cheng ngayon ay isang research consultant na hindi lang sarili dapat ang inaatupag. Si Cheng ngayon ay isang research consultant na hindi lang sarili ang inaatupag, kundi ang iba pang mga research neophytes na gusto ring makamit ang mga nakamit niya, kagaya ng pagpunta ng abroad at ang pagsusulat ng marami pang researches, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa bayan at sa buong sangkatauhan. Ako si Cheryl Bilog, ug mao kini ang akong issue. Wala man ta masayod sa atong kapalaran niining kalibutan, apan ang importante kuno nga kitang tanan andam kanunay nga moatubang sa bisan unsang klaseng hagit kanato, ug ang pagdawat sa kamatuoran nga dili imposible ang katumanan sa mga pangandoy kung kini giduyugan lamang og kakugi ingon man pagsalig sa kaugalingon subay sa plano sa Dios.